Higpit ang bantay ang ginawa ni Paolo Avellino kay Kim Chiu sa kanilang pagbabalik sa Cebu at agad itong naging usap-usapan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Umugong ang social media at mundo ng showbiz matapos masaksihan ang pagbabalik ni Paolo Avellino at Kim Chiu sa Cebu, ang lugar na itinuturing na makakasaysayan sa personal at professional na landas ni Kim. Ngunit higit pa sa simpleng homecoming, mas naging kapansin-pansin ang kilos ni Paolo. Tudo bantay, tudo alalay at tila may mas malalim na kwento sa likod ng bawat sulyap at bawat hakbang. Ang eksena ay nagmistulang pelikula na puno ng tensyon, intriga at kilig. Ang pagbabalik sa Cebu para kay Kim Chiu. Ang Cebu ay hindi lamang hometown kundi isang simbolo ng kanyang pinagmulan sa kanyang muling pagbisita. Inaasahan ng mga tagahanga ang mas masayang reunion at pagunita sa kanyang journey mula sa simpleng Cebuana patungo sa pagiging isang pinakasikat na aktres sa bansa. Ngunit, nang kasama na niya si Paolo Avellino, nag-iba ang timpla ng mga pangyayari. Ang excitement ay nakuluan ng matinding intrigue dahil bakit tudo bantay si Paolo kay Kim Chiu? Ano ang meron? Meron bang mangyayaring hindi maganda? O meron bang something sa kanilang dalawa? Bakit ganyan na lang kung bantayan ni Paolo Avellino si Kim Chiu na parang babasagin ko? Parang may problema. Parang tila pinoprotektahan ito sa kung saan. Meron bang problemang nangyayari? O meron bang mga banta sa buhay nilang dalawa? Or ni Kim Chiu? Bakit ganyan siya kung makabantay? Bakit ganyan siya kung makareact kay Kim? Ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Bakit parang ganito? Bakit parang may hindihan? Basta napakagulo. Hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang pagiging shadow guard ni Paolo. Bawat galaw ni Kim ay bantay na tingin. Bawat lakad may kasunod na alalay. May ilan pang nagsabing tila overprotective ito. Parang may pinangangalagaan. Hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi magkig sa emotional na estado ni Kim. Ang tanong tuloy ng publiko, simpleng pag-aalaga lang ba ito o may mas espesyal na kahulugan? Mga reaksyon ng publiko. Agad na naging trending ang mga larawan at video mula sa Cebu. May mga fans na kinilig sa kanilang closeness. Tinawag pa silang real-life teleserye couple. Ngunit hindi rin maiiwasan ang mga bashers at kritiko na nagbubulong-bulong na baka publicity stunt lamang ito para sa isang upcoming project. Nangingibabaw ang excitement at speculation na baka may tunay na damhin na nabuo matagal na namamagitan sa dalawa, Kim at Cebu. Ang makabuluhang balikan, hindi basta-basta ang pagbabalik ni Kim sa Cebu. Sa bawat kanto, bawat tao at bawat alaala, nakikita ng publiko kung gaano kahalaga ang lugar na ito. At ngayong sama niya si Paolo, mas lumalim ang kwento. Tila ipinapakita na handa na siyang dalhin siya sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Para sa mga fans, ito ay isang matinding pahiwatig na may naratibo ng pagtitiwala at pagpapahalaga sa pagitan nila. Habang lumalalim ang intriga, hindi maiwasang may mga nagtatanong, ano nga ba ang tunay na estado ni Kim at Paolo? Matapos ang ilang heartaches at kontrobersya na pinagdadaanan ni Kim sa nakaraan, nakikita ng maraming nakakaibang energy na dala ni Paolo. Mas kalmado, mas tahimik ngunit mas matindi ang presence, ang kanilang partnership sa loob at labas ng kamera ay patuloy na nagiging bukal ng usapan. Mga espekulasyon sa showbiz, mga entertainment insider na nagsasabing hindi na ito simpleng balik Cebu lamang, kundi bahagi ng mas malaking kwento sa likod ng kamera. Posibleng may paparating na pelikula o serye na mas pagpapatibay sa kanilang tandem. Ngunit kahit anong proyekto pa ang nasa likod nito, hindi maikakaila na ang chemistry nilang dalawa ay tunay na humuhuli ng atensyon ng masa. Ang tingin ng mga tagahanga sa social media, halos hati ng opinyon. Team Kilig naniniwala na ang bawat kilos ni Paolo ay sinyalis ng tunay na damdamin. Team Intriga, nagsasabing baka ito ay gimmick lamang para mapanatili ang kasikatan ng tambalan. Team Neutral, nais makita ang proof bago tuluyang maniwala na may something beyond friendship. Ang kwento sa likod ng mga larawan. Ang kwento sa likod ng mga larawan. Sa mga larawang kumalat online, makikita si Paolo na laging nasa tabi ni Kim. Hawak ang bag, nagbabantay sa crowd at palaging handang mag-abot ng tulong. Para sa mga fans, ito ay hindi lamang simpleng galang gentleman, kundi isang pahayag ng proteksyon at malasakit. At dito nagsimula ang tanong, ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng bawat ngiti at bawat tingin? Avellino at Kim Chiu sa Cebu ay naging mas makabuluhan at kontrobersyal dahil sa kanilang dynamics. Ang tudo bantay na ipinakita ni Paolo ay nagbibigay ng kulay sa intriga at kilig na hindi inaasahan. Habang mas maraming larawan, video at kwento ang lumalabas, may mas malalim na naratibo sa likod ng kanilang pagsasama. Para sa publiko, ito ay hindi lamang isang homecoming kundi isang unfolding love story na posibleng magsulat ng bagong kabanata sa showbiz. At marami rin ang nagsasabi na baka ang dalawa ay nagpapanggap lamang pero wala naman na talaga.
tunay na relasyon silang dalawa. Pero ayon nga ng karamihan, parang negatibo naman ang comment at parang hindi totoo dahil makikita mo kung gaano nila ka-love, gaano nila pinapahalagaan at inalagaan ang isa't isa, hindi lang bilang love team or magkaibigan, kundi sa totoong buhay rin. At sa kabilang banda, Kim Chiu pins a powerful open letter to public servants. Ninako ninyo ang pag-asa. Kim Chiu has used her platform again to speak up about pressing national issues on Instagram. Kim wrote a powerful open letter dedicated to the corrupt politicians. Ayon kay Kim, hindi lang sila nagnakaw ng pera, ngunit nagdakaw din sila ng pag-asa at pangarap. Ginamit ni Kim Chiu ang kanyang plataforma para magsalita tungkol sa pagbindot sa mga pambansang issue sa kanyang pinakabagong showbiz update sa Showtime host at isang taus-puso at makapangyarihang open letter na itinuro sa mga likod ng bayan, kung saan ibinuhos niya ang kanyang pagkadismaya sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng publiko. Ako ay isang ordinaryong mamamayan, nagbabayad ng buwis, nagbabantay ng kinabukasan ng aking pamilya at umaasa ang mga taong iniluklok sa kapangyarihan ay kakatawan sa interes ng bayan. Kim began emphasizing that she speaks not as a celebrity but as an ordinary taxpayer and citizen, one that resonated deeply with her fans, followers, and even celebrities. Inamin ng aktres na nakakapagod at nakakasira ang loob ang paulit-ulit na nakakarinig ng mga ulat ng napakalaking skandalo sa katiwalian, pati na rin ang pera na ninakaw. Nakakabigla at nakakalungkot ang paulit-ulit nating nababasa dahil yung piso na ipinaghahatian sa harap-harapang paraan. Ang mga dapat sanay tumupad ng tungkulin bilang public servant ang nagkaroon ng tiwala ng mga raming boto. Sila pa ang lumampas sa walang iginawad ng taong bayan, she said, underscoring the betrayal of trust committed by those in power. Ipinahayag pa ni Kim na ang kinuha ng mga tiwaliang opisyal mula sa tao ay higit na malaki kaysa sa pera. Hindi lang pera ang ninakaw ninyo ang pag-asa, ninakaw niyo ang kinabukasan ng kabataan, ang ginhawa ng mahirap at ang pananampalataya ng taong bayan na may hustisya pa rin sa ating bansa. She lamented, her words resonating with many. Sa isa sa mga pinakapansin-pansing bahagi ng kanyang viral open letter, kinwestiyon ni Kim ang budhi ng mga patuloy nagpapayaman sa kapinsalaan ng milyon-milyon at pagdurusa ng mga tao. Paano niyo nagawang ngumiti sa kapwa Pilipino habang ninanakawan niyo sila? Paano kayo nakakatulog ng mahimbing sa mamahalin habang milyon ang walang maayos na matulugan? Paano ninyo nalulunok ang mamahaling pagkain habang marami ang nagugutom at nasasawi sa sakuna dahil walang ipinapamigay na tulong? She asked in her viral open letter. Her post immediately gained traction online with the thousands of netizens leaving comments of praises and support. Many lauded Kim for her courage to speak up about related faces by ordinary Filipinos, pointing out that her post of the people has not echo para lamang sa mga talento sa pag-arte, kundi sa kanyang pagpayag na gamitin ang kanyang impluensya para matawagan ang atensyon sa mga isyong panlipunan at pampolitika, gaya ng sabi ng isang netizens, "Salamat Kim for using your voice, naway maabot ng inyong mga salita